Si Terizla na siguro ang pinaka-dominanteng fighter sa XP lane ngayon. Bukod sa napakagandang setup na kaya niyang ibigay para sa inyong team, kaya niya rin mag-deal ng decent damage. At napakatigas, napakakunat ni Terizla, talagang pangdigmaan. Ang kanyang tankiness and sustainability, grabe ang isang Terizla. Hello class, I'm Professor Joseph at this time ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit si Terizla sa XP lane. Magbibigay na rin ako ng ilang XP lane tips para sa inyo at shoutout nga pala kay Gab na kasama ko dito sa laro. Siya yung Kufra at shoutout kay Ate Odessa na bumili sa akin ng dried fish tocino. Hindi naman ako sobrang galing at hindi rin sobrang lakas gamitin si Terizla, kaya kung may mga pagkakamali at pagkukulang ako dito sa video, pakilagay sa comment section at babasahin ko. Ang emblem na gamit ko kay Terizla ay fighter emblem na may agility, festival of blood, and brave smite. Yan ang aming mga kalaban at sa kalaban tayo depende kung ano yung ibibuild natin kay Terizla dahil nga more on defense items tayo. Ang boots na binuo ko ay Demon Shoes dahil nga mabilis maubusan ng mana si Terizla, at ang sunod kong binuo ay War Axe para kahit papaano may damage tayo at tumagal tayo sa laban habang nakikipagbakbakan. Ang sunod nating binuo ay Bloodlust Axe para makapag-sustain tayo gamit ang Spell Vamp. Kapag tumatama yung skill si Terizla, bumabalik yung kanyang buhay. Ang next item natin ay Dominance Ice, counter doon sa sustain ng isang Ruby at sa heal ng isang Rafaela, at kay carry na rin syempre para males yung kanyang attack speed. At ang next item natin ay Radiant Armor para doon sa continuous damage na ibibigay ni Valier at ni Guinevere. At ang last item na binuo natin ay Brute Force Breastplate para kahit papano may extra movement speed at hindi tayo masta ng napakatagal dahil napakaraming crowd control ng kalaban at movement speed na rin. Upang magamit natin ng tama ang isang hero, dapat nauunawaan natin yung mga skills na meron siya. Ang passive ni Terizla ay tinatawag na Body of Smith, kung saan kapag bumababa yung buhay ni Terizla, mas lalo siyang kumukunat. Ang first skill naman ni Terizla ay tinatawag na Revenge Strike. Magka-crack yung lupa at kapag tinamaan ka niyan, may slow ka at may late na damage yan. Bumibilis rin yung takbo ni Terizla kapag tumatama sa kalaban yung kanyang first skill. Ang second skill naman ni Terizla ay tinatawag na Execution Strike, kung saan iwawasiwas niya ng 3 beses ang kanyang napakalaking maso. Syempre masakit yan kasi ikaw ba naman hampasin ng maso sa muka 3 beses, di ba? Ang ultimate naman ni Terizla ay tinatawag na Penalty Zone, kung saan siya ay tatalon at yung nasa area na yun na pabilog ay hinihigop pagitna. Masakit yan at parang setup rin niya na katulad sa mga tank. Si Ruby ang katapat ko dito sa XP lane at alam naman natin na makunat ang isang Ruby, so hindi natin yan ganun kadaling mati-takedown, kaya hinintay ko muna na mag level 4 ako na kapag nakuha ko yung penalty zone ultimate ko, ito na yung hudyat para wakasan ang kanyang buhay. Ayan, tingnan nyo naman, wala siyang magagawa dyan. Pag ganyang low HP, nakawawa yan. Pag tinamaan niya ng 3 maso ni Terizla gamit yung second skill, di ba bagsak? Kapag nasa XP lane din kayo, dapat matuto kayo mag-advance cut. Tignan nyo tong ginagawa ko kasi kapag ma-advance nyo na cut yung minions, pwede kayo makapag-responde sa ibang parte ng mapa. Pero wag nyo tong gagawin kung sakaling hindi nyo nakikita yung kalaban sa mapa kasi baka mapitas kayo. Hindi kayo pwedeng mag-advance cut pero mamamatay rin kayo, 'di ba? Ang pangit nun. So dapat kapag mag-advance cut kayo, dapat safe, dapat hindi kayo mapitas, dapat maklear nyo yung minion at saka makapunta kayo sa ibang parte ng mapa. Dahil nakapag-advance cut ako, nauna ako makatulong dito sa Turtle kumpara dun sa Ruby na nandun pa siya nagkiklear ng kanyang lane. Ganon ang nagagawa kapag nag-advance cut tayo, maaga tayo makakatulong sa mga big objectives. Sa sobrang grabing tapang ko sa pagsuso, nakapunta na ako dito, naitulak ako dun ng Valier papuntang Torre at yun, naparusahan tayo. Kakabuhay ko lang, i-clear ko lang sana yung mid, pero bakit parang hindi talaga ako makagalaw dito? Grabe, ang daming stun, ang daming slow. Ipapantakas ko sana yung ulti ko, kaso hindi talaga ako nakatakas. Grabe, ang lala, ang daming stun, hindi talaga makagalaw. Kung tutusin, parang halos paulit-ulit lang din talaga yung trabaho ng mga pseudo tank XP lane, yung mga sustain na fighter na nasa XP lane. Mag-advance cut at re-responde sa mapa kung may buff naman na nakaw. Ayan, inaabangan ko yung minions. I-clear ko yan.
tapos kukunin ko yung red buff. Halos paulit-ulit lang. Ganito lang lagi sa explain. Pero wag nyo tong gagawin kung hindi pa kayo sanay, okay? Practicein nyo muna kasi baka hindi nyo alam nandyan na pala sa inyo yung kalaban, 'di ba? So sayang kasi kung makapag-advance cut ka pero mapipitas ka lang din naman. Dapat kapag mag-advance cut kayo, alam nyo na wala dun sa lane nyo yung kalaban. Dahil nakita kong may naglalaban dun sa river area, napakagandang pagpasok natin ng penalty zone dun at makaka-triple kill tayo dito. Tingnan nyo mabuti. Kapag makita nyong nagkukumpulan yung kalaban, gamitin nyo na kagad yung ulti ni Terizla. Ayan, 'di ba? Basta kapag nagkukumpulan yung kalaban, at tinamaan sila ng ultimate ni Terizla na penalty zone, kawawa mga yan. Dahil nga bagsak si Ruby, kinakailangan natin i-push yung ating lane. At paalala lang, kapag nasa XP lane kayo, huwag kayong lilipat sa ibang lane o pupunta sa team fight na hindi nakiklear yung sarili nyong lane. Dapat maklear nyo muna yung minions para hindi mapushan yung lane mo. Tandaan nyo rin na si Terizla ay pseudo tank, ibig sabihin fake tank or alternative tank. Kumbaga parang yung trabaho ng tank, ginagawa rin ni Terizla, kaya dapat kayo rin yung maunang gumawa ng setup. Magsiset kayo at tatangkihin nyo lahat ng sakit na ibibigay ng kalaban para yung mga kakampi nyo maka-free hit na lang. Kapag magkakaroon ng Lord fight, dapat kayo yung nasa front line. Ultimate flicker, kaso nga lang nakapag-flicker out din doon yung Valir. Sinusone ko yung mga kalaban at sinusubukan kong tangkihin lang lahat ng damage. Nakuha ni Lancelot yung Lord kaya nakalamang kami doon. Hinabol ko yung Rafaela at tapitas yung Rafaela pero hindi pa tapos ang laban. Yan, dapat nasa front line kayo kapag may mga big objectives. Kumbaga parang sa basketball, dapat box out nyo yung kalaban. Tingnan nyo mabuti dito. Magsiset up dito yung Kufra at magkakaroon ng follow up galing sa akin. Kaso na-cancel ng Ruby yung ultimate ko. Ayan, tingnan nyo. Hindi natuloy yung ulti ko pero dito matutuloy na. Yan, yung carry yung target ko. Kaso nga lang talaga, madulas, malikot, mabilis kasi may Rafaela siyang kasama. So sinusone, binabox out ko talaga yung carry, 1v1 sa dalawa, yung Rafaela ay tumumba na. Pero yung carry, sinusubukan ko siyang palagan. Nahihirapan ako lumapit sa kanya kasi may Thunderbelt yan eh, syempre si carry yan. Hindi ako makalapit. Pero okay lang din, at least ako yung tumangkin ng damage galing sa carry. Kasi kung yung mga kakampi ko, malulusaw kaagad sila dun sa carry. At ang kagandahan pa dito ay nakapag-push na maraming third tier turret yung lance namin. Nag-penalty zone flicker ako dun sa damo kasi alam kong nandun sila pero walang naging follow up. Miscommunication galing sa team namin pero nahuli namin yung Ruby at dito na nagsimula yung kalbaryo nila. Hahabulin namin sila dahil kulang sila. At susubukan na rin namin tapusin. Napitas ni Lancelot yung Valir at isusunod na rin natin yung mga kasamahan nila. Napakatagal lang team fight dyan, napakatagal na labanan, hindi makatakas yung carry. At yung nangyari dito, sumubok pa yung Guinevere na pumalag, hindi tumama yung aking penalty zone. Pero wala naman na talaga sila magagawa dyan. Kasi kulang na sila sa bilang eh. Wala na sila magagawa dyan. Ganun lang yon. Kapag may nag-asim, yung Ruby kasi, nagkamali sila doon sa Ruby kasi naiwan yung Ruby, nahuli namin yung Ruby at napilitan na lang din sila pumalag at nanalo na kami. Pa-share naman po ng video para matuto rin yung iba at pakilagay sa comment section kung ano yung next hero na ituturo natin.